What's up guys, so welcome back to another video, this another vlog, another pandaw na naman tayo. North Road made this. So yun, what up guys, welcome back to this another video. So ayan, first dive natin dito, magsibay lang tayo ng mga huli dito sa Bunuan ng Baklad. So ang mga isda dito ay mayroong mga sulid, may dalagang dagat, mga tilos, mga sari-sari pa, mga bulios kung tawagin. So sila, maliliit lang sila pero okay na rin yan, at least meron tayong huli. Hindi man tayo nag-expect ng kung ano pa, kung anong meron dyan, pagpasalamatan lang natin. So yan, yung first dive natin dito, medyo kinapos pa ako. So back to the surface tayo kasi di pa ako nakakapag warm up, namisidagid ako. So kaya medyo kapos sa oxygen. Yeah, this another dive din naman para i-recover yung ating mga natrap dyan na isda. So bali ang tawag niyan nga pala sa pinanghuhuli ko nga ay, ang tawag niyan ay sibay kung tawagin. So sa ilalim may tingga, may dalawang kahoy, tapos may naglalak sa ilalim. Pag nasakop na yung mga isdang hindi sa ilalim, ihilahin yung panglak. So yun, tatrap na yung isda yan, tapos pipilipitin yan at iabot natin sa ating kabady. Alright, balang spear here. So bali hindi muna kami nag-spear gun, dito muna kami sa Baklad. Alright, basta about fishing, let's G tayo dyan. So yan, sinasali na sa lagayan. At yun, nakakuha tayo dito ng bulios. Lagyan natin dito sa gilalan. Alright, tanggalan lang natin ng kaunting basura ito para malinis ang ating bunuan. Yun, daming mga daghit. Yun, nandito na naman tayo sa ilalim. At second dive natin ng pagsisibay. Yun, hindi halos lahat natin na ulit kasi malikot yung mga isda. Yan, dali, lock. And then back to the surface. Alright, ang dami isda, oh. Saring walang lahok. So yun, ganda ng huli. So yun na, abot ulit natin. Sali niya, ulit-ulit lang, gano'n lang. Dive, tapos sisibayin. Pabalik-balik lang ng gano'n, diskarte pag sisibay. So madaming diskarte dyan pag huli sa bunuan. Meron dyan pwedeng gumamit ka ng pana or video. Tapos sima, pwede rin. Pag mga sima, gumagamit tayo dyan. Pag may mga buhayin, mga grouper. Yan, mga grouper dyan. Yung mga buhayin, yung in-export. Yun, mamahal yan, mga groupers. Siguro, 4 kilo dito sa amin, 1K. Depende sa klase. Yung German, alright, 500 lang yan. Ang kalahati. Pero 1,000 din ang 4 kilo. So yan, bilisan na natin. Fast forward na tayo para hindi na kayo mainip. So, panoodin nyo hanggang dulo at medyo may magandang resulta din naman sa dulo tayo dyan. Alright. Bilis na tayo dyan, oh. At nainip na ako. Yun. So, yan. Pabalik-balik nga lang sabi ko dyan sa video natin. Paulit-ulit lang yung ginagawa ko dyan. So, yan. Hindi naman agad tayo dyan, sisisid kasi malalim din yan. Dapat tayo inhale exhale para tayo magka-stack ng hangin sa lungs natin or baga, para matibay tayo sa ilalim. So mas mabuti pa dyan yung mga tips natin dyan sa pagsisid sa ilalim. Kung mag-inhale exhale ka, maliit lang yung buka ng bibig or baba, sa Bisaya baba. So bibig maliit lang, tapos higop ka, buga. Para kasi kung maliit lang yung buka ng bibig mo, tapos utay-utay lang yung paghigop mo ng hangin, para halos lahat ng tangke ng baga mo mapasukan ng hangin. Kasi pag malaki yung buka ng bibig mo, yan, hindi lahat napapasukan yan. Kaya kailangan maliit lang para lahat napasukan, maging matagal tayo sa ilalim. Tapos pag tayong masyadong pandalas o relax lang tayo, kasi pag tayo nagmamadali, lalo tayong napapagod. Diba pag tumakbo ka, pagod ka. So kung relax ka lang dyan, every dive mo, chill ka lang, kahit yung mabigat pataas, tayo lang, hindi ka masyado yung pagod. Yung mga diskarte natin dyan para tayo ay medyo matatag sa ilalim. So yan. So mamaya papakita ko sa inyo dyan yung mapanganib na starfish kung tawagin. I don't know kung sa English kung ano yan, pero doon sa amin sa Lungunda pa, yung pag nakatinik siya,
bulok talaga yung daliri mo. So na-experience ko na yan dito sa baklad nung dating before pa nagbabaklad na din ako. Nadali ako niyan, natusok. Nabulok yung aking ano, namaga. Tagal bago umigi, 1 month. 1 month ka dyan, magantay ng pagpagaling. So kaya mag-ingat tayo dito sa umaya pagdating sa part na yun, papakita ko sa inyo. So yan, paulit-ulit lang dyan yung ginagawa natin. Alright. That's G. Ang sarap yan, mga dalagang dagat. So medyo liliit pa lang sila kasi nagpapalaki pa sila pero hindi na sila makakalaki kasi hinuli na. So yan, yung huli ng baklad. Sari-sari din mga nahuli dyan. Mayroong mga malaguno, malasugi, at mga rumpi. Kung ano pumasok dyan, nahuhuli nyan. Butanding, nahuhuli din yan. Pirinalpasan, sea turtle o pawikan. Huli din yan. Nalpasan namin pawikan, bawal kasi yun. Tsaka yung pagi. Yan, bawal yung mga hulihin. Kaya tayo nahuli nyan. Umuhuli tayo yung mga sigapong blue. Yan. Nuhuli natin yan. Yung binubuka kong ganun para yung sibay. Tapos, ibababa ko muna. Hantay kong umilalim siya, tsaka lang ako ilalim kasi maganit niyan pa ilalim, sobrang mapapagod tayo. Pag nasa ilalim na yun, tsaka lang din ako susunod sa ilalim. Yan. Ano ako dyan, bubbles. Mga technique dyan, bubbles ka. Pag ikaw ay napapagod, bubbles lang yung gagawin mo dyan. Mga 10 times, yung recovery ka na, okay na ulit yung ano mo, baga mo. Ready to dive ka na ulit dyan. Pag ganun ka lang dyan. Susulit naman pag may mga ganong technique Tsaka sa pag-equalize, basic lang din yung equalizer natin. Kaya para sa sabong air drum natin, lunok lang tayo ng laway, buka na yung air drum natin. Okay na yun, hindi na masakit sa tainga yung mga discard dyan. Yun. So pag tagal-tagal mapupuno na rin yung mga dahon ng baka o mangrove. Yan. So minsan kasi yung 24 oras yan or magdamag na tumitindag na yung dahon ng mga mangrove niyan or bakaw. Ayan, nandiyan na sila. Pero pag madami na yan, sisimayin na din natin para malinis yung loob kasi yung isda hindi na rin papasok dyan pag sobrang dumi ng loob. Kailangan malinis din. Tapos magkakalumot na yung mga net na yan, lilinisan yan o papalitan ng net para maging fresh ulit. Papasok ulit yung mga isda kasi pag yan yung malumot na, parang pader, takot na yung mga isda. Ang nandyan yung mga mga balawis kung tawagin o yung rabbit fish kung tawagin. Yan, mahilig yan pumunta. Kinakain nila yung mga lumot. Sa mga nilulumot. Tapos magkakameron din yan ng kapiyos, yung mga sisi-sisi. Yun, yung mga lambat na yan. Ahon, lalabahan, pipitan yan. May mga proseso din yan. So, yan din natin, i-document natin yan kung paano magawa ng baklad. Kaya comment lang kayo kung gusto nyo makapanood ng mga ganitong video. Kung interesado ako sa mga ganitong video, please follow and subscribe sa page namin, Batang Spiro, sa YouTube channel naman natin, RMX Hunter. So yan, yung mga pwede nyong subaybayan kung interesado kayo sa mga ganitong content. So binilisan na natin. Naiinip na kasi ako. At baka mainip na din yung mga viewers natin. Yan, naglilinis tayo dyan ng mga basura. So yan. Dito may ispatan na natin yung sinasabi ko sa inyo mga star. Yan. Nakikita nyo yan. Napaka-binom yan. May binom din yan. At yan ay nakakabulok ng mga daliri. Pag kayo nadali kahit sa part ng katawan, possible na mabulok ang inyong mga balat. Tagal gumaling, 1 month. Experience ko yan. So yan, kaya inabot ko sa body ko, nilabas ko. At ako na rin ang madadali niyan kung sakali mang matsambahan tayo dyan. Kaya inalis ko na kagad. Napakadelikado niyan. Tandaan nyo dyan sa mga baguhan pa lang dyan. Pero sa mga veterano, alam na yan. Hindi na kailangan nating sabihin. Doon sa mga baguhan at sa hindi nakakalam kaya ako sinasabi to. May giring tip sa inyo. Kung mapanood nyo to, may nalalaman kayo. May malalaman kayo na mga delikado sa karagatan. Maraming mga panganib sa karagatan. Kailangan maingat lang tayo at marunong. Yan, tulad ng mga rabbit fish, mga venom din yan. Ang sasakit niya, makadalim, antak. Ako antakan sa ganun. Mga part ng rabbit fish, mga stone fish, yung mga gatasan kung tawagin, lalungan, yung mga lion fish, yan may yan, mga antak yung mga yan. Yan, naitapon na ng tropa natin. Si Batang Spiro Roldan. Yan, kabady ko yan, yan ang
Legit na Spiro din yan. So, mga beginner pa lang kami, kaya nga batang Spiro. So, nakakahuli pa din naman. So, ngayon ay di ka makadive, malabo ang dagat, kaya malabo din yung mga video nito kasi malabo yung dagat. So, siguro ko mag night diving kami pag malinaw na yung visibility. Okay, alright. So, maraming salamat po sa panonood ng video natin. Kung paki-follow naman po dyan at saka maki-like sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating mga content. So, more content natin dito is sa real life, and then, so, yun yung mga lifestyle namin dito sa isla. So, nandito kami ngayon sa Alabad Island. So, ang bahay namin, Quezon, kaya dito kami naninirahan. So, itong turaturang natin, medyo sa brother ko to. Medyo lumalumay na. So, I hope na makachamba tayo dito ng gipaw. Matik. Bibili tayo ng bagong makina at bagong turatora. Alright, ito na yung aming resulta ng nahuli sa bunuan. So, itong nasa timba. Ayan, may atulay. May atulay tayo dyan, matambaka. At siya, pauwi na rin tayo. At ay naman ay magluluto ng pang-almusal natin. Yan, yung mga nahuli namin. So, pagdating sa tabihan, madami na rin itong nag-aabang ng mga customer namin na gustong bumili ng mga isda, yung paghahatian nila. Kuha lang kami dyan ng pangulam, taktak namin sa planggana, yun, nagawa na sila dyan. So, yun ang gusto kumuha. Yan, tara na, let's G, papuntang sa tabi. So, yan, sisilipad niya ng pogi ninyong Spiro. Right, na. Oh, pogi. Pogi, lalo na pag nakatalikod, pogi. So, ayun na, tara na, punta na tayo sa tabi. At tayo magte-teleport na. 1, 2, 3, 4, let's go! Kaya na sa tabi. Ito na ang ating mga customer. Nakabang na pala sila. Ayan, tinaktak na ni Daddy. Yun. Dampot na po kayo dyan. May mantak dyan. Mayroon diyang lupo. Huwag nadali kayo. Talagang maantak iyan. So, yun. Thank you for watching. God bless everyone. May sigapong blue pa, oh. Yun, may isdang mainit ang dagat. Pula kagad yung isda. Luto na. Dalagang dagat. Tsaka may salaksak or salasa. Tadyang nahuli. Yun, oh. Let's go.